Super typhoon na si Sinlaku ay maituturing na pinakamalakas na bagyo sa Northern Hemisphere ngayong buwan, na nasa Category 5 Super Typhoon. At hindi na ito banta sa Pilipinas. Pero ang mga nakatira sa Guam, naghahanda na sa gupit ni Sinlaku, kabilang na ang Saipan at Northern Mariana Islands. Pero Pilipinas, patuloy na magiging maaraw at malinsangan ang panahon, bagamat makakaranas ng mas maalon ang halos buong silangan ng bansa. Katamtaman pa rin at mga ilang maulap na himpapuri ng iiral dyan sa bahagi pa rin ng Mindanao. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Lunes, April 13, 2026. Ang oras sa ating Boss Prime ay umaga ay alas 9:54 o 55 na ng umaga. Patuloy na magiging maalinsangan at mataas pa rin ang hot humid na panahon natin sa Metro Manila at ilang karatig Luzon. At bagamat medyo makakaranas tayo ng haze at medyo mahangin, na himpapawirin ay patuloy pa rin tayo na magiging maaraw sa maghapon at tuloy-tuloy pa rin ang halos clear skies lalo na sa bandang tanghali o hapon. So patuloy na aasahan natin ang pagtaas pa rin ng ating temperatura sa maghapon at hindi na po tayo magkakaroon ng pag-alalahanin para sa binabantayan na super bagyo na nasa labas ng ating bansa. Hindi na ito nakikitaan na ito ay lalapit o papasok ng Philippine Area of Responsibility. Kaya ang gagawin lang natin ay pakatutukan o tututukan na lamang natin yung updates o status nitong si Super Bagyo na sa may international name na Sinlaku, dahil maituturing na kauna-unahang pinakabalakas na bagyo ito ngayong month ng April at unang bagyo o unang pinakamalakas na bagyo ngayon sa Northern Hemisphere na nabuo. So, yun lang magagawa po natin, pero yung mga pag-alon sa silangan ng bansa, unti-unti mararamdaman nyo po yan dahil sa malakas na swell dala po nung super bagyo na ito. So, magiging mas maalon po ang inaasahan natin sa silangan ng bansa po. So, sa mga expert o professional surfboarders, lalo na sa Siargao, na nagka-issue na naman daw dyan sa Siargao, ingat po tayo mga folks. At mag-iingat din sa mga magbabalak dahil baka umaabot sa mga 2 metro, 1 o 2 metro ang taas ng alon yan mga folks. Pero sa lalabi ng bansa, patuloy na halos clear skies pa rin tayo, maaraw at malinsangan sa buong maghapon natin. So ngayong araw po ay wala tayong namamataan dito na anumang water vapor, wala tayong active lightning strikes na na-detect. However, sa ating current conditions, patuloy na magiging gloomy haze at few clouds ang umiiral ngayon. So patuloy na magiging maaraw dito sa amin sa Caloocan, despite na medyo may naamoy na naman na tila amoy sunog ang nadedetect ng aking air quality monitoring dyan sa likod. At balitaan nga natin, nagkaroon nga po ng parang wildfire dyan sa may bandang Nabotas landfill. So kung maalalahanan nyo po, nung nakarang araw po ay nagbigay na tayo ng medyo warning sa mga kababayan natin sa possible na pagtaas nga po ng ating CBI index, yung Chandler Burning Index. Yan nga po yung sinasabi natin, kapag sa sobrang init ng ating panahon ay nagiging tuyo, ay tumataas yung fire combustion sa anumang paligid na kung saan may mainit na magbubunsod ng mabilis na pagkalat ng apoy oras na nagbagayan sa isang area. Which is napapansin natin, dumadalas na po yung mga wildfires at nagkaroon nga po ng biglang sunog dyan sa pinaka sanitary landfill sa may bandang Nabotas nga po. So hindi po tayo nagkamali ng paalaala at lagi nating sinasabi ay maging listo po tayo lalo na sa mga nakakaranas ngayon ng matinding sunog malapit sa paligid niyan. Magmas po tayo dahil masakit sa ilong po ang grabing usok niyan lalo na nagliliyab. Umaabot ngayon sa category 4 yung aming air quality dito na nadedetect ng aking aparato. 4 yung aming air quality dito na nadedetect ng aking aparato. 4 yung aming air quality dito na nadedetect ng aking aparato. 4 yung aming air quality dito na nadedetect ng aking aparato. 4 yung aming air quality dito na nadedetect ng aking aparato. 4 yung aming air quality dito na nadedetect ng aking aparato. 4 yung aming air quality dito na nadedetect ng aking aparato. 4 yung aming air quality dito na nadedetect ng aking aparato. 4 yung aming air quality dito na nadedetect ng aking aparato. 4 yung aming air quality dito na nadedetect ng aking aparato. 4 yung aming air quality dito na nadedetect ng aking aparato. 4 yung aming air quality dito na nadedetect ng aking aparato. 4 yung aming air quality dito na nadedetect ng aking aparato. 4 yung aming air quality dito na nadedetect ng aking aparato. 4 yung aming air quality dito na nadedetect ng aking aparato. 4 yung
Makikita po din nyo dito. So, ngayong araw ay nasa 105 po yung ating unsensitive groups sa PM 2.5. So, makikita natin ay nag-high peak na naman po. Mukhang may nagsusunog na naman kung hindi man ito sa Navotas landfill. Pero kung maalala nyo po, nung isang araw ay nagkaroon na po tayo dyan dati ng matinding taas ng air pollution natin, maabot ng 100 o halos 288. So kung titingnan natin sa pinaka 7 days, dito at least umaabot ng 100 ng isang araw, ito. Pero ngayon, sobrang taas na ngayon, very unhealthy po. So magmask po tayo dahil nagkakaroon tayo ngayon ng hindi magandang air quality. Yan. At yung ating internal temperature and humidity, mapapansin natin, nung isang araw, mga April 7 o 8, ang taas ng ating temperatura. Pero mga bandang kahapon, mukhang medyo mababa lamang tayo. Kaso mainit pa rin yan, maabot pa rin ng 36.9 degrees Celsius. Ewan lang natin ngayong araw, hopefully mas mababa yan. At inaasahan natin na mababang ating humidity. So dahil po dyan, sobrang dry pa rin po ang magiging panahon natin sa maghapon. So bukod po sa ating current conditions sa overcast, gloomy, haze at few clouds, diretso agad tayo sa ating lowest temperature na naitala na ako weather station kaninang 5:22 AM. Nakapagtala kami ng lowest of 26.5 degrees Celsius. At kahapon hindi sobrang init tayo ngayon, pero nasa 34.8 degrees Celsius in past 24 hours. Ang nahuling na i-record ng aking aparato kahapon ito ng hapon at 2:46 PM. So, ibig sabihin, mataas pa rin ang heat index namin sa Caloocan at 46.4 degrees Celsius sa pinakamataas na heat index. So, again po, magmask po tayo napaka-unhealthy ng air quality ngayon. So, since wala naman tayo ina-expect na mataas na forecast ng heat index, pero as of 8:41 AM, nasa 38.2 degrees Celsius na po yung aming init mandama, which is halos malapit lang sa forecast na 36 degrees Celsius supposed to be. Mababa kasing ating outside humidity o medyo drier tayo dahil sa ridge of high pressure area. Dito sa forecast namin sa Caloocan, mukhang aabot sa 40 degrees Celsius daw ang pinakamataas na air temperature namin. Simula yan, bandang alas 2 po yan, hanggang dire-diretso na yan Alas 2 hanggang alas 5 daw ng hapon, aabot daw sa 40 degrees Celsius. So mukhang tumataas. At mula naman sa iba't ibang bahagi ng bansa, double check natin sa Tuguegarao dahil malamang nangunguna naman na Tuguegarao sa pinakamay maalinsangan na panahon. Yan, kung makikita natin dito halos aabot din ng 40 degrees Celsius starting yan ngayong tanghali, 12 o'clock, pero aabot pa raw ito hanggang 41 degrees Celsius mamayang alauna. So medyo mataas-taas na po yung ating heat index. At mula sa pinaka-data feed naman ni PIBO, ni Pag-asa, kahapon isa lamang ang umabot sa mahigit 42 degrees Celsius, so to be exact, 42 degrees Celsius sa Cotabato City po. After nyan, wala naman sumunod sa kanya, malamang dito sa amin sa Caloocan ang sumunod. Dahil nga po sa may pinakamataas kami na heat index, pumalo nga po sa 46 degrees Celsius yung naging heat index namin sa Caloocan. So kung ito double check natin sa Tuguegarao, maabot nga po ng hanggang 41 degrees Celsius mamayang alauna ng hapon. Sa bandang Santiago Isabela naman, mukhang mababa naman yung kanilang heat index, hindi aabot ng 40 degrees. Sa bahagi naman ng Pangasinan area, nasa 39 degrees Celsius. Ito, umiinit na rin yung temperatura sa kanila. Dahil aabot daw ito mula 43 hanggang 44 degrees Celsius. So, mainit na ang kanilang heat index. At around danger, mamayang alauna ng hanggang alas 2 daw ng hapon. So, aabot daw sa 44 degrees Celsius dyan sa may bandang Dagupan sa Pangasinan. So, iwasan natin mag-dehydrate. At sa bahagi naman ng Central Luzon sa Tarlac, kasalukuyan na sa 37 degrees Celsius pero aabot daw ito hanggang 43 degrees Celsius danger mamayang alas 2 daw ng hapon. So mataas na po yung forecast ng heat index. Yan. So tumataas na rin yung heat index sa ibang bahagi ng bansa. Diretso agad tayo sa may bandang Batangas area. Nasa 37 o 38 degrees Celsius daw ang aabutin pero pinakamataas mamaya starting 1 o'clock, 40 degrees Celsius hanggang 2 o'clock PM na aabot sa ganito kataas ang ating init pandama. So mukhang mainit o umaalinsangan na po yung ating paligid kasabay ng mataas na heat index. Silipin naman natin sa bandang San Jose sa Mindoro, 38 degrees Celsius daw yung kanilang magiging forecast ng heat index. Aabot din daw ito ng 40 degrees Celsius ngayong 11 hanggang 12 ng tanghali. So magiging
mataas na po yung heat index natin. Sa bandang Cebu naman ay abot ng 37 degrees Celsius ang heat index stream quotient, pero mukhang hindi aabot ng 40 degrees Celsius highest ang magiging heat index maghapon. So aksahan na natin na mas mababa sa bandang Davao, so ibig sabihin lamang ay medyo tumataas po yung heat index natin sa buong Northern Luzon. Iwasan na natin na magpa-dehydrate po at matuyuan dahil asahan ang tuloy-tuloy na maghapon na maaraw at mas maalinsangan at mataas din na heat index maghapon. So kung titingnan natin sa pinaka-global natin sa nationwide area, lalo na dito sa highest heat index so far, except La Trinidad, nangunguna ang Brooks Point sa Palawan daw may pinakamataas na heat index, 38 degrees Celsius. Highest temperature naman ang bandang Mati, Davao Oriental pa rin po. So mainit-init na po yung area niyan. Although hindi naman umaabot pa ng hanggang 35 degrees Celsius, mga bandang tanghali po siguro yan hanggang mamayang hapon. Samantala naman sa ating PH Extremes and past 24 hours, kung ikukumpara, nangunguna sa may pinaka-highest pa rin ng Tuguegarao na may 36.8 degrees Celsius, highest air temperature. Sa Baguio pa rin ay 16 degrees Celsius, lowest temperature sa bansa, at sa maximum sustained wind ay ang Sangley Point na may 14.9 kilometers per hour. Wala pa rin kami naging pag-ulan dito sa Caloocan, so wala pa rin kaming recorded na ulan. Diretso agad tayo sa ating outside humidity. Medyo pa-dryer na naman tayo at 68%. Bumababa ito ng 3% since last hour. Outside air temperature natin medyo mataas, 1,011 hectopascals, and steady ito since last hour. So tuloy-tuloy pa rin yung ridge of high pressure area or subtropical ridge dito sa may bandang northeastern Luzon. Kaya nahihinda o napigilan po yung paglapit nitong si Sinlaco na ngayon super typhoon na gawa niyang i-repel itong si Sinlaco na lumapit sa boundary ng Philippine Area of Responsibility. So medyo good news sa Pilipinas. Safe na po tayo at hindi na po banta sa bansa si Sinlaco. Which is tatalakayin pa natin mayang konti, pero sa ating high tide low tide status, minimum low tide po tayo, pero maalon ang ating eastern sections o eastern seaboard ng bansa dahil nga po sa impact nitong bagyong si Sinlaco. So nagdulot po yun ng continuous swell sa dagat Pasipiko natin. Asahan natin na magiging mas maalon tayo dyan sa silangan ng bansa. So sa mga surfers natin na professional, alam na po natin ang gagawin. Pero sa mga ordinaryo lamang na maliligo, ingat po dahil delikado, maalon ang aasahan natin lalo na sa silangang bahagi ng bansa. So matindi po ang sikat ng araw natin at UV9 ha. At again yung ating air quality hindi po maganda, napaka-unhealthy po ngayon. I'm not sure kung ordinaryong sigalang yan sa likod, pero nabalitaan nga natin yung nangyari sa pinaka-sanitary landfill sa Nabotas o Malabon. Nagkaroon po ng sunog doon. Yan. Halos ilang oras din daw yung sunog. Naapula naman, pero asahan natin medyo babalik-balik po yung pagsunog yan dahil mataas po yung ating combustion o Chandler Burning Index. Nagmo-moderate po, so expected dyan. Sa ating almanak naman, sumikat ang haring araw kaninang 5:43 AM at tulubog po ito mamayang 6:09 PM. At ang ating 21% illuminated na lamang na waning crescent, magmumunrise pa po yan ha, o papalubog pa lamang po ito. Mamayang 2:20 PM, magmumunset pa lang po, at bukas na po na madaling araw at 3:09 AM naman ito, magmumunrise. At sa ating local weather outlook, para ngayong araw ng Lunes, asahan na clear skies tayo hanggang bukas ng Tuesday. Gaya rin ng isang araw. So patuloy po tayo magiging maulap at mas maaraw at alinsangan na maghapon. Clear skies tayo at mababa ang forecast. Halos walang forecast ng pag-ulan dito sa Metro Manila. Highest and lowest temperature expected maglalaro between 34 to 35 degrees Celsius. And lowest temperature expected maglalaro between 25 to 27 degrees Celsius. So, kung titingnan natin ang status ng satellite imagery natin mula sa Himawari Satellite, ni Pag-asa, makikita natin halos walang kaulapan ng umiiral dito sa buong bahagi ng Northern Luzon hanggang Southern Luzon. However, medyo partly cloudy tayo silang bahagi ng Southern Luzon, pero kukonti lamang yan, hindi masyado in general sa buong Visayas. Hindi kagaya sa may bandang Palawan na medyo partly cloudy to sa Musikaw din umiiral hanggang Zamboanga Peninsula. Magiging mas maulap pa rin ang bandang Mindanao, kabilang na ang Sorsogon area o bandang Cotabato o South Cotabato at Sultan Kudarat. Pero the rest ng Mindanao, kabilang na ang Northern Mindanao at Northeastern Mindanao, ay halos katamtaman at maaliwalas at kasabay ang hot humid na panahon. Ganon din sa buong Kabisayaan, may ilang partly cloudy lamang iiral sa Eastern Samar,
magkaroon man ng siguro mga saglitang lightning showers, okay na rin yan para maibsan man ng init. Pero generally, halos fairly weather po ang ating maging maghapon mula sa bandang South Luzon, pataas na yun ng extreme North Luzon. So wala po tayo masyado magiging comment po dito base sa satellite imagery. Napakaliit lamang ang mga potentially na magiging maulan ang bahagi nga po ng Visayas at Northern Luzon. Maliban lang sa may bandang nabanggit natin sa may bandang Sultan Kudarat or bandang Cotabato, magiging mas maulap. At may mga ilang light rains daw ang naka-forecast na uulanin dyan. So, diretso agad tayo sa ating computer-generated tropical cyclone sector. Sa pagkakauna-unahang pagkakataon ngayong month of April, ay nagkaroon tayo ng kauna-unahang pinakamalakas na bagyo na nabuo. At sa kalagitnaan pa ng hot dry season na nagkaroon tayo ng kauna-unahang pinakamalakas na bagyo na naitala sa Northern Hemisphere ngayong buwan ng April. Nasa Category 5 Super Typhoon na po ito ayon sa kanyang 1 minute average. And as of 8 o'clock AM sa record ng aking tropical cyclone sector, ang kanyang center air pressure na ngayon nito ay 897 hectopascals. So sobrang lakas na nito at under Category 5 Super Typhoon ang indication niya. Maximum sustained wind 287 km per hour at bugsong umaabot ng 373 km per hour. Lagpas-lagpas na yun sa pinaka-computation ni Pag-asa. Kaya kung kukunin yung 10-minute average, nasa 253 km per hour, under super typhoon pa rin ito, at bugsong umaabot ng 329 km per hour. Northwest pa rin ang kilos sa bilis na 13.2 km an hour. Mabagal pa rin ang pagkilos niya pahilagang kanluran. Ang layo niya ngayon so far, dahil mabagal ang pagkilos niya, ang magiging reference point natin ay halos Eastern Visayas pa rin. So sa 8 o'clock AM, ang layo niya ito ay malapit sa gitna, 2,553 km east ng Eastern Samar region sa labas ng Philippine Area of Responsibility. So malayo ito sa bansa at makikita natin patungo pa lamang siya sa Guam at nararamdaman na po ng mga taga Guam ang malaking impact nitong si Sinlaku na nasa super typhoon category na ito. Yan. Medyo mas tumaas po yung trajectory niya. So mukhang either babalandrahin niya o unang tatamaan dito ng pinaka-impact ay ang bahagi ng Saipan o pagitan ng Saipan o Northern Mariana Islands. So ingat na lamang po nga folks dahil malakas na bagyo po ito at napakadelikado. At mula naman sa kanyang tropical cyclone track combination, makikita natin halos magre-recurve kaagad ito within 72 hours. Makikita natin ay wala na itong naging banta sa Pilipinas. Dahil kahit man lang lumapit ng boundary ng Philippine Area of Responsibility, ay hindi na ito pinapakitaan po ng senyales. So, very safe na po ang Pilipinas na lapitan nitong si Sinlaku. Although napakalakas niya at super typhoon, ay kikilos pa rin ito pa northwestward and then mag-northward ito within 72 hours to 96-hour period po yan. So, mula sa pinaka-forecast ensembles, ito pa rin yung ensemble niya. So, very organized at makikita natin, wala itong nakikitaan na ng banta na lalapit o didikit man lang ng Philippine Area of Responsibility. So, medyo safe na po tayo. Again, ay biwari na lamang po sa pinaka-monsoonal trap na mahahatak ng bagyo. Maaring magiging mas maulap pa rin kaysa may bandang Davao Region at Eastern Mindanao at ilang bagay na Eastern Visayas dahil po sa pinaka-trap na mahahatak ng bagyo. Lalo na pag nandito na sa bandang hilaga po ng Guam. Expected, makakahatak yan ng ilang monsoonal winds dito sa may bandang Davao Region siguro sa mga susunod na araw. Dahil last 4 days ago, na-report na natin yan na maaaring makapaghatak pa rin yan ng southwesterly trade wind dito sa baba na magdudulot ng maulap na himpapurin at expected ang mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkidlat at pagkulog. So yung ito po yung naka-floating satellite niya, kitang-kita po, napakakitang-kita po yung mata niya. So ewan ko lang kung magde-deploy sila ng reconnaissance aircraft na pupunta sa pinakamata ng bagyo. Lalo na't nasa Guam, sigurado yan magpapadali yan ng reconnaissance aircraft na titingin o dadaan sa pinakagitnang mata ng bagyo. Yan. Ito po yung pinaka-habitat niya para makita niyo po yung color niya. So makikita niyo po na grabe yung kitang-kita yung pinakamata ng bagyo. So, very organized at napaka-stiff na po ng paglakas niya. At patuloy pa rin po ang paglakas niya dahil yung pinaka-vertical aloft ay patuloy pa rin ang pag-enhance, lalo na yung pinaka-inflow ng bagyo. Yung inflow niya sa moisture dito sa bandang southwest location niya mula sa pinaka-satellite imagery.
nakakapaghatak pa rin ito ng water moisture dahil nasa karagatan nga po ito. Wala naman sa tropical cyclone intensity forecast, makikita natin slowly, dahan-dahan itong humihina sa loob ng 2 araw. Pero within 1.5 days ay posible itong humina pa, pero under super typhoon pa rin ito. Maaaring maglalaro lamang ito mga bandang category 3 to super typhoon category sa loob ng 2 araw. Estimated ahead of time yan. And then after yan, babalik ito sa pagiging category 3 typhoon category. Yan, all the way hanggang sa hihina din kaagad ito. Malamang ito yung after niya mag-record na. Malakas po yung range of high pressure area dyan. Napipigilan po yung pag-enhance ng anumang bagyo o low pressure area kapag sobrang malakas yung daloy ng ating epekto nitong ating subtropical ridge o ridge of high pressure area. So, yun naman po, mag-iingat po lalo sa mga kababayan natin kung sakaling meron tayong mga kababayan sa bandang Saipan or Guam, ay ingat po dahil kayo po ang ida-direct hit ng pinaka-center eye wall ng bagyo sa mga susunod po na araw. Yan. Yung kanyang 1 minute average nga pala ay around 250 km per hour at bugsong umaabot ng 329 km per hour. So, sobrang lakas niya. Napakalakas ng bagyong ito. Base na rin sa numbering niya. So, diretso agad tayo sa ating tropical cyclone assessment monitoring, yung magiging constant na galaw niya and in long range time. So, makikita po natin in long range time po ay mula sa mga computer o numerical models po ng GFS at ECMWF. Halos pare-pareho na po sila ng galaw. Halos dikit na po yung forecast track niya. So, wala na pong halos na iiba sa magiging extension forecast ng dalawang ito. At makikita rin natin na hindi na ito lalapit o didikit man lang sa pinaka-boundary ng Philippine Area of Responsibility. So, safe na po ang bansa, kaya lang hindi tayo safe sa magiging pag-alon niya. So, double check natin yung significant wave height. Sa ngayon, within 24 hours, at least hindi pa ganun kalala o kalakas yung alon. Yan. Maabot pa rin siya sa mga around 1 meters. So, medyo malakas pa rin po yan yung alon niyan. Patuloy po rin yung pinaka-wave swelling niya dito sa Dagat Pasipiko. So, ingat po lalo na sa may bandang Bicol region sa Silangan at sa Siargao So, alam na po natin ang gagawin, yung pinaka-precaution, pero the rest, okay naman yung mga pag-alon. At mula sa Global Spectral Model naman, sa kanyang mean sea level pressure, makikita natin ang pagkilos ng bagyo. Either tatama ito sa pinaka-direkta sa Saipan or bandang Guam. And then, magno-northward ito, then agad-agad din magre-recur. So, malayong-malayo po sa Pilipinas, hindi natin halos mararamdaman ang presensya ng super bagyo na ito. Mabuti na lamang po lumihis siya dahil napakadelikado kapag sa ganyang kalakas niya ay lumapit ito ng bansa, ay malaki po magiging pinsala na naman ito sa Pilipinas. Buti lumihis po ito at yun nga po yung sinasabi mo natin, totally wala na pong nakikitaan na anumang banta sa bansa. Yan, ganito rin yung pinaka wind flow niya. So safe na po ang Pilipinas. Wala nang nakikitaan na tatama. Yan. So, mga April 15 hanggang katapusan, mukhang magiging dry na naman tayo. Well, asahan na natin ng tuloy-tuloy na dry sa mga susunod na linggo. Base na rin dito sa external ng global traffic hazard. Sa ngayon, ay patuloy pa rin ang pagragasa ng bagyong ito na naapektuhan na po, nararamdaman na ng mga taga-Guam yung lupit niya. Yan. Sa Pilipinas, halos wala. Yan. So, yun lamang po yung pinaka-analysis natin sa kanya since hindi na ito nakikita ng banta. Babantayin na lang po natin at mamanmanin o imomonitor na lamang natin yung mga galaw nito time to time na lamang po mga folks. So, ganun na lamang po. Yan. At wala rin tayong masyadong magiging consensus na maaari man itong lumapit dito sa kahit man lang sa karagatan ng Northern Luzon. Halos hindi na nakikitaan ng consensus. So, medyo good news na rin po mga folks. Samantala sa ulat lindol, wala naman tayo masyadong nadedetect ngayong umaga, although kahapon, mga bandang gabi po, medyo may mga ilang pulse po na lindol tayo nadedetect ng aking seismograph. Ayan. Pero the rest, puro mga minor lamang ito, hindi naman umaabot ng magnitude 5. So tingnan po natin sa pinaka-data PNP box. Mula kaninang madaling araw, wala namang naitala na kahit isang magnitude 4, pero marami-rami na rin yung mga clustered earthquakes natin. Yan. So, double check natin kung maalo na rin ba dito sa malapit sa Guam since malapit na po yung pinakamata ng bagyo dyan. Well, halos medyo may ripple
normally, pero typically yung ripple niya na halos walang pinagbago. Yan. So diretso agad tayo sa ating historical earthquake data para makita natin umabilang ang total na lindol natin ngayong month of April. Yan, medyo marami-rami, pero kung bibilangin natin, nasa 426 earthquakes na po tayo. 414 dito is magnitude 2.0 pataas. Siyam sa magnitude 4 at nanatiling tigi-isa ang magnitude 5, magnitude 6 at magnitude 7. Bagamat masyado pa ring tipid ang mga malalakas na paginig, ay huwag nating aalisin ang pagmamanman sa magiging behavior ng lindol. Lalo na dito sa paligid po ng Bogo, Cebu na nasa 60 na po yung bilang. Sa may bandang Davao Region naman 104 at Surigao Region ay 79. Mas marami pa rin sa may bandang Visayas at Mindanao, hindi masyado sa bandang Northern Luzon. So mas malakas po yung push ng pressure dito sa may bandang Eastern Visayas at Mindanao, kaya lalo po tayong magiging alisto mga folks. So nasa 426 na po yung total earthquakes natin. Magkakalahati na po o magpa 500 na po halos. So maging alisto pa rin, bantayin natin ang behavior nito mga folks. At narito naman po ang ating 3-day weather forecast para sa araw ng Lunes, April 13, 2026. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Lunes, April 13, 2026. Huwag pong kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel. Visit lamang anytime sa ating website na www.primoweather.com para sa iba pang detalyeng gusto malaman na hindi natin isama ngayong umaga sa ating report. Asahan natin na patuloy tayong magiging maaraw pero medyo magiging gloomy at hazy po tayo ngayong maghapon sa Metro Manila. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pa rin ang pinaka-dynamic events mula sa reading ng ating aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magmas po tayo ha. Medyo unhealthy po ang ating air quality at magandang araw po sa ating lahat.